Matapos patayin ng mababang kapulungan ang pagdinig sa franchise renewal ng ABS-CBN noong nakaraang taon, kahapon Patayin talaga itong reporter ng makaano kayo kay PTV4 ha. ay bigla na Bantayan mo yung Director General, Director ng PTV4. Ay, mali, sorry. General Manager pala ng PTV4, Cathy Castro. Mga tao mo, patayin. Ganun ba ginawa? naghain si Senate President Tito Soto ng isang bill para pagkalooban ng panibagong 25 taon na prangkisa ang network. Agad sumigunda ang ilang kongresista matapos ang aksyon ni Soto. Tingnan nyo na, agad sumigunda. Aba, daig pa ang talaga sumisigunda na kaagad. Ayon kay Congresswoman Vilma Santos Recto, maghahain siya ng panibagong bill sa Kamara para pagkalooban ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa pamamagitan daw nito, magkakaroon ng healthy competition sa mga networks ngayon at makatutulong sa paglikha ng mga trabaho. Pero tingin ni Committee on Legislative Franchises Vice Chairperson Mike Defensor, kung gusto muling buhayin sa committee level, ay kailangan mag-withdraw ng lahat ng may akda patungkol sa ABS-CBN franchise bills. At Ito yung 70 na pumabor sa hindi ma-renew. So parang sinasabi ni Defensor, kailangan bumawi muna sila. Sabi ko nga, ang daling bumawi niyan, sa totoo lang. Sabihan lang yan ng alam mo naman to sabihan lang yan ng leadership Tingnan nyo ang sabi ni Defensor, okay, which is tama nga naman, pahihirapan nila. Pero yung 70 na bumoto pabor sa hindi pagpapatuloy ng renewal o walang renewal ng ABS-CBN, ang dali magbago isip niyan. Sabi ko sa iyo. Pasensya na, Congressman Defensor, pero sa tingin ko, yung iba dyan maninindigan, naniniwala ako. Pero yung iba dyan, campaign fund lang katapat niyan. Tapos na usapan. O kaya yung may mga pangarap maging senador. Mahirap po yan. muling maghain ng panibagong panukala. At kagaya na naging debate noon, hindi rin daw pwedeng maniubrahin ng Senado ang pagdinig sa prangkisa ng ABS-CBN hanggat hindi ito pinalulusot ng Kamara. That we have not yet voted as to the committee report submitted. Pwede ba itong buksan ng kahit sino? Pare, plenary naman kami, part of the parliamentary procedures. Tingin naman ni Deputy Speaker Lito Atienza, iba naman ang estilo ngayon sa pamumuno ni House Speaker Lord. Tingnan nyo na. Tingnan nyo na, diba? Boom kunana. Boom kunana. Patingin ni Atienza, iba naman daw ang pamumuno ni Velasco. Velasco, yung deputy mo, anak ng kalabaw. Alan Velasco, at tingin niya ay magiging patas ito. Maaari rin daw baliktarin ng plenaryo ang naging desisyon ng komite. Yan yung sinasabi. Yung committee kasi yung maliliit lang na committee. Okay? Ang sinasabi ni Atienza, ang sinasabi kasi ni Defensor, kailangan yung mga bumoto doon sa committee ay baguhin yung boto nila. Ang sinasabi naman ni Atienza, pwedeng isang tabi yung sa committee, basta sa plenary, yung buong kongreso nagsabi. Kaya delegates talaga yan. Ilan ang deputy speaker dyan? 32. To me, they beat up ABS to a pulp na hindi binigyan ng tamang pagkakataon. Anong hindi binagyan? Ang tagal-tagal, ang haba-haba nga ng... Napaka-sinungaling naman ito ni Atienza. Ang haba-haba ng binigay na pagdinig dyan Inisa-isa. At patas na desisyon. Patas naman talaga yun Sige nga, saan doon ang hindi patas? Sobrang ang patas ni Alvarado magbigay ng dyan, yung mga tanong-tanong. Patas na patas Because after a lengthy 13 session. Tinan mo, ikaw mismo nagsabi, 13 session? Tapos sasabihin mo, hindi binigyan ng pagkakataon? Apakasinungaling mo. Ewan ko sa'yo, Atienza, Hearing, wala silang napatunayan. Walang napatunayan? Hindi nga isa. Napakarami. Labor, citizenship, bias, lupa, tax. Ang dami-daming napatunayan. Inisa-isa yan. Nung after niyan, inisa-isa. Ito ang napatunayan ng committee na ito. Binasa yan, isa-isa. Tapos sasabihin mo walang napatunayan? Asan ka absent? O natutulog ka nung panahon na yon, naghahanap ng bulaklak? Tingin naman ang Malacanang sa usapin ng ABS-CBN. That is a sole constitutional prerogative of Congress which must originate from the House of Representatives. Ayon naman kay Senator Grace Poe.
To the rescue ng mga bata! Uy, mga bata! Ay nako, tindi ng mga bata mo! Bibigyan daw ng prioridad ng Senate Committee on Public Service ang ABS-CBN franchise bill. Oras na may transmit ito sa kanila. Daniel Manalastas para sa Bayan. Oh, bilis ano. Bibigyan kagad ng priority. Eto nung dati nagkakaproblema tayo sa DOTR, di ba? Yung emergency power na hinihingi na hindi na binigay sa DOTR. Sa dating sa kanya, hindi pa emergency yung nangyayaring traffic. Oh. Dumaan na tayo sa lockdown, wala pa rin, nga pa rin. Pero ito, bibigyan niya ng panahon. Ayun naman, paano naman yung probinsyano kasi? Ay, ang daming napapasenador ng probinsyano na yun. Malay mo lang naman. Malay mo kung sakali lang tumakbo yan si Kumartin. Pag Kumartin, tumakbo ng ano yan. Siguradong mananalo yan. Kung may probinsyano sa telebisyon. Bernard Flores, obviously siya yung bias. Grabe napaka ni Atienza, no? Hindi ko lang, naiinis nga ako. Sabi ko to si Atienza, anong sinasabi mong hindi nabigyan ng pagkakataon? Ikaw na mismo nagsabi na 13 yung session na nangyari. At kitang-kita naman natin, online yun. Lahat, taong bayan nanonood doon. Kitang-kita natin talagang hinimay, tinanong, inimbitahan, kahit yung mga kaalyado ninyo, asan kayo nun? Sa totoo lang, ilan nga lang yung nagtanggol sa ABS-CBN Sino pa bang epal dyan? Yung Makabayan Black. Pero yung iba na nahimik. Tapos sasabihin mo, ito ultimong mga artista ng ABS-CBN na nandun sa komite, hindi nga pumabor Ibig sabihin, talagang pinag-aralan nila na na-discover natin, namula tayo na talagang may mga violation na gawa ang ABS-CBN. Pinresinta yan. Pagkatapos nung mga pagdinig na yon, pinresinta yan sa taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, wala, bias, sasabihin ninyo, walang na violation na nakita. Pagsinungaling nyo naman. Ito si Soto, meron siyang nalalaman patungkol sa franchise ng ABS-CBN na diyan sa Kamara, di ba? Sabi ko nga di ba, paulit-ulit ko sinasabi, si Senator Soto hindi naman uyang bobong. Alam naman niya na magsisimula ang franchise sa Kamara. So sabi ko, yung kanya sinabi kahapon na yung kanyang ginawang pagpasa ng bill para sa renewal ng ABS-CBN, franchise ng ABS-CBN, sa tingin ko, ang hinala ko doon, merong kumpas na yun mula sa Kamara. Ito na nga yun. Nung nabasa ko to, sabi niya, new speaker, new officers. Obvious masyado. Could be a better chance. I noticed the TV stations have been replacing their news program. Paulit-ulit. It means competition is absent, blah, blah, blah. So, sa madaling salita okay? Sa madaling salita, talagang umaasa sila sa bagong speaker at sa bagong mga officers ng Congress. Diyan na diyan mo malalaman talaga na medyo malupit ang kaalaman nila o plano nila noon pa lang. Kaya, ito lang naman aking teorya, hindi ko naman sure kung sigurado ito. Isa ito kung bakit natanggal o sabihin na natin napilitang mag-resign si Cayetano. Sa tingin ko dahil sa ginawa nilang pagbangga sa mga oligark. Alam mo yun, sabi ko nga, etong mga oligark na ito, hindi ito mga Diba kung maalala nyo, ilang milyon ang nawawala sila kada araw, 30 million ata yun, mahigit. Nawawala. Pag nawala sa himpapawid ang ABS-CBN, ganun katindi. Ilang araw na silang nawala, di ang laki na nang nawalang sa ABS-CBN. Sa madaling salita milyon. Actually, billion ang pinag-uusapan dito. And I think they would do their best to change the leadership ng Congress para maibalik sila. They would really do their
I don't know, I don't know. Basta gagawin nila ang lahat para mapalitan ng leadership na siyang namuno sa pagpapabagsak ng ABS-CBN. So ito na nga ho yun, no? Isipin nyo, 'di ba? Ito, November, diyan nagkaroon ng palitan ng ng speakership, 'di ba? Tapos tinapos yung anong tinapos? Yung budget. Pagtapos ng budget, Pagtapos ng budget, tigil ang Congress. Bakasyon muna. At pagbalik ng January, pagpasok ng January, ito na kagad ang topic. Wala pang o-obvious sa mas obvious. Eto, papakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga senador. Ito yung mga ayan. 13 na senador ang co-author sa ABS-CBN franchise bill. So 13. Di ba 24 sila, yung isa nakakulong. Actually wala pa nga dito yung nakakulong eh. Hindi pa natatanong siguro yun. Pero siyempre natural mag-oo yun sa ABS, di ba? Tingnan nyo, sino ito mga to? Si Recto. Ako frustrated ako kay Subiri Hanga pa naman ako diyan kay Subiri. Ewan ko bakit ganyan yan. Bakit nandyan? Si Drilon, ma-expected mo na yan. Si Lacson, expected na yan. Si Angara, expected na yan. Si Binay, si Gatchalian, si Gordon. Si Lito Lapid, natural. Lito Lapid ba naman? Meron niyang Diba kung hindi nga dyan sa probinsyano, isipin nyo ito, walang biro ito. Ang tagal na nawala ni Lito Lapid sa eksena. Sa Senado, sa politika, sa pag-aartista. Nung malapit ng mag-eleksyon, biglang pumasok sa probinsyano, di ba? Pagkatapos nun, panalo. Siyempre si Subiri, shareholder ng ABS. Talaga? Di ko nga maintindihan ba't may mga ganyan. Dapat hindi inaalaw yan. Kaya, wag naman kayo kapal moks. Alam nyo, meron kayong pakinabang sa ABS-CBN. Dapat medyo, kung totoo man niya sinabi nitong isa, si Pacquiao, natural di ba yung si Pacquiao meron din yang parang programa, yung basketball ba yun? Nakalimutan ko na kung anong programa yun Meron sinabi sa akin may programa yan na basketball na kasunduan sa ABS-CBN. Okay? Si Villanueva, natural. Si Ontiveros at si Pangilinan, hindi na kailangan memorize yan. So, tandaan nyo itong 13. Sabi nga nila, 13 is the hindi ako naniniwala dyan pero sabi nung isa, 13 ibig sabihin niyan devil's number. Pirma pa din naman ni PRR din kailangan bago. Yan siguro yung palusot niya, yung thinking pugok, hindi, si Presidente ba rin ang magpa-final say niyan? Oo, pero syempre, isipin nyo na lang na-aproban sa Kamara. Okay? Kunwari lang na-aproban sa Kamara na punta dyan sa Senado. Sure shot na yan. Pasok sa banga na yan sa Senado. So, ibabay cam, ganyan-ganyan. Tapos pupunta kay Pangulong Duterte. Siyempre, ang mape-pressure niyan, yan yung Pangulo. At pag hindi niya pinirmahan yan, ay nako, matindi na naman. Ilalagay na naman sa alanganin si Presidente. Hindi ko sinabing pipirmahan yan Pero ang akin, dapat sa Kamara pa lang, suplakin na ni Velasco. Alam mo na, Velasco, kung anong paninindigan ni Pangulo tungkol sa ABS-CBN. Paulit-ulit niya na yan sinabi noon. Gagawin niya ang lahat para hindi ma-renew yan. Ngayon, Velasco, kung ikaw may utak, kung meron lang naman, kung meron lang. Kung meron ka namang utak, ngayon pa lang, bago pa masimulan yan, patayin mo na. Actually, sa totoo lang the only way na masimulan yan, yung pag-aayos niyan, pag gumalaw ka. Kasi aantay naman sa kumpas mo yung 70. Yung 70 na o kaya yung mga congressman, aantayan sa kumpas mo. Tanungin ka nila kung okay ba sa ito. Ngayon, kung sinabi mong hindi okay, hindi gagalaw yan. Ito
nga lang eh, you don't have to do anything para ma-renew yan. Wala kang gagawin. Yun lang ang gagawin mo, wala kang gagawin. Anyway, sanay ka naman ata sa ganun. Yung wala ka lang gagawin, wala mangyayari dyan. Pero pag gumalaw yan, alam na. Pag gumalaw yan, ibig sabihin, gumalaw ka. Meron kang ginawang ano dyan. Ganun lang kasimple yan eh. Kasi yung mga congressman dyan, sabihin na natin independent kuno yan. Huwag na tayo maglokohan. Magpaututan pa tayo na congressman, independent sila sa isa't isa. Hindi. Nakadepende pa rin yan dun sa leadership. Kung sino speaker. Pag sinabi niya, ito tandaan niyo na lagi huwag tayo magpapakatanga. Huwag na tayo magpapakagalibol doon sa sinasabi na, hindi, independent to. Utot nyo. Kung gusto ninyo, matatapos yan. Kung ayaw ninyo, katulad yung nangyari last year. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Nilaro yan eh. Kung maalala ninyo, ito para sa kaalaman nyo, ibabalik ko lang kayo. Nilaro yan ni Cayetano noon eh. Sinabi niya hindi, tapos nagalit yung tao. Just to be fair, sige, bibigyan namin kayo ng temporary. Diba? Pero nagalit pa rin yung iba. Bakit? Sinasabi nila, ba't binigyan ng temporary? At saka bakit binigyan ng ang ibig sabihin niyan, hindi pa rin tutuloy. Kasi nga sinasabi ni Cayetano noon, unahin muna yung iba bago ito. Okay? Diba? Tumahimik yun. Ang tagal ng tahimik noon. Hindi alam kung ano gagawin. Tapos, bigla siyang pumayag. O sige, go. Nung nag-go, ano nangyari? Hindi na bigyan ng Ibig sabihin, may ginawang plano sa likod noon. Bago ikinasa yung pagdinig, meron ng, alam niyo, meron ng alam. Alam na nila kung anong gagawin, nakapag-research na maayos itong sila Marcoleta, sila Defensor, nakapag-research na. Hindi binigla noon, dinelay lang niya. Okay? At hindi nabigyan. Alam na ibig sabihin noon. Kasi remember, okay? Para naman yan hindi mabigyan noon, hindi lang naman nakadepende yan doon sa mga magagaling natin, sila Defensor, Remulla, sila Marcoleta. Hindi lang naman nakadepende yan dyan eh. Boboto pa rin yung 70. Boboto pa rin yung ilan, actually hindi lang sila 70. 70 plus. Boboto pa rin yan. So kailangan, mag-aantay yan sa kumpas ng speaker. So sa madaling salita, sa totoo nga, pahiya nga si Tamiming Pinoy dyan eh. Kasi di ba sinabi niya, bibigyan ni Cayetano yung bibigyan. Tamiming nga siya dyan eh. Bakit? Wala. Di ba? Anong sinabi natin noon? Antay kasi kayo. Alam mo, hindi lang ako malayang makakapagsalita, pero sinasabi ko lang, antay lang kayo. Ano nangyari? Hindi nabigyan. Kasi yun ang gusto ni Presidente, sumunod si Speaker, hindi nabigyan. Kaya nga ngayon, magkakaalaman. Pag itong ABS-CBN nakalusot sa kamera, merong hindi sumunod. Ang nakakatakot dito, is it possible na, posible ba yan, nalabanan nila si Pangulong Duterte? Posible. Alam nyo, ito starting October, tingnan nyo, itaga nyo na yan. Starting this year, simula na nagkakalasan niya kay Presidente. Simula na yan, yung mga kaalyado ni Presidente, unti-unti nang lumalayo sa kanya, yung mga sumipsip at nagkabilang bakod, unti-unti nang mapupunta sa iba. Kevin Godoy, Sir Banat, batitin mo naman ako. Galit siya. Batiin ko na siya. Galit siya kay PRRD, ha? Okay. Tandaan ninyo, ha? Etong si Velasco noon, nasa kampo naman to ni Grace po, eh. Kailan to tumalon? Tumalon lang ito nung nanalo si Pangulong Duterte. At hindi lang naman siya, napakaraming mga congressman. Alam nyo ba dati, iilan lang ang PDP na sa partido ni Pangulong Duterte na mga congressman? Iilan lang sila. Nung nanalo si Pangulong Duterte, nagtalo na lahat, sip-sip na lahat kay Pangulong Duterte. Sip-sip sa PDP, naging PDP na lahat. Pero antay kayo ngayon, etong taon na to, abangan ninyo. Unti-unti na magkakalasan yan. Iisipin kasi nila kung sino yun na yung susunod.